morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito na ako sa may Warden Station sa labas. Maghihintay ako ng bus. Naiwan kasi ako kanina ng bus dun sa may amin. Kaya wala akong choice kundi maglakad. Hindi na ako papasok sa loob kasi medyo malayo pa yung pagpapasukan natin. Kaya sabi ko, dito na lang ako sa labas. Tumawag nga ako kay Marvin ko. Kasi minsan, iba din yung nasa na ganto kalamig lang, pero para sa akin super lamig na pala noon. Kaya si Marvin tinatawag ng kung gaano kalamig para sa iyo, be, kaya ko ba? Sabi niya, oh be, kaya mo. Parang kahapon lang, pero parang mas ngayon, mas hindi malamig. Parang feeling ko mamaya super init na naman. Kailangan ko na uli magtanggal ng jacket, guys. So nakatulog ako kagabi ng basa ang buhok, nalimutan ko na kasi medyo late na akong naligo. Tapos hindi ko na siya na-blower, napaupo lang ako sa higaan, tapos di ko na namalayan, nakatulog na ako. Kaya ang gulo-gulo ng buhok ko, oh. Dapat i-blower ko to para bagsak na bagsak. Ayan, gana naman siya. Tapos kahapon, galing nga kami ng Scarborough Town. Hindi ko pala natanong ang pangalan ni ate. Nakita daw niya kasi si Marvin nandun sa labas ng yung binilhan ko nung panlagay sa buhok ko. Kasi tingin pa rin kasi ako ng tingin doon. Everyday ata ako tumitingin doon. Tapos sabi niya, ay si Marvin to. Tapos ayun, lumapit sa akin si ate. Hi Crystal, sabi sa akin ni ate. Ako yung nag-comment sa'yo kung saan mo binili yung panglagay mo sa buhok mo. Kasi nga dry nga daw yung buhok na ate. Reban kulay. Ganyan din ako dati eh. Reban, tapos pinapakulayan ko. Kaya dry na dry talaga yung buhok ko. Sabi ko, ate ang ganda nga po. Tapos, nakabili ako kasi nung nag-comment daw siya kinabukasan ata. Bumili na siya. Tapos ngayon nga, out of stock na guys. Ang bilis, no? Ang dami pala talagang bumibili. Siya siya, buy one take one. Napakamura. Magkano nga ulit? $18.99. Tapos regular price niya ata $18.99 ng isa. Tapos mabibili mo siya ng $18.99. Dalawa na. Yun. Tapos din, matagal-tagal din siguro magagamit kasi 2 times a week ko lang naman siyang ilalagay sa buhok. Napakaganda. So, ayun. Tapos si Marvin kanina, nung pagpasok niya, guys, wala naman siya talagang choice. Kasi wala talagang dumadaan sa amin dito sa may bahay namin na bus. Kasi super aga niyang umaalis. Ayun. Kaya nga minsan, napapag-usapan namin, kasi minsan nahirapan din siya kapag mag-grocery kami ng madami. Sabi niya, kailangan na talaga natin ng car, sabi niya gano'n. Tapos nung one time naman may pinuntahan kami, super lamig talaga guys. Sabi niya, be, kuha na tayo, kakayanin na kaya natin, sabi niya gano'n. Kasi hindi naman ako magdadrive eh. Siya naman yung nagdadrive kasi hindi nga ako marunong guys. Pero inaano pa kasi namin, parang tinitimbang pa namin talaga kung kaya talaga namin kumuha na ng sasakyan. Kasi ang gusto nga namin, magka-cash kami. So, ayun nga, dadating yung parents ni Marvin. Kaya, hindi muna ngayong summer. Binabalak namin siguro, papakiramdaman pa namin, gawa ng pag winter na uli guys. Kasi kapag winter, doon na talaga namin uli mahirap talaga. So, nandito na yung bus ko. Kaya sasakay na muna tayo. Grabe, daldal ako ng daldal. Tapos bigla na dumating yung bus ko. Hindi ko na namalayan yung oras. Ayan. Medyo naman guys, maliwanag na ng konti. Guys, nandito na tayo sa Scarborough Town. Hindi na tayo ng bus papunta sa work ko. Nantok pa ako, grabe. Mukhang magandang panahon ngayon na. Maliwanag na guys. Alas 6 pa lang. Guys, andito na ako sa work. Super liwanag na talaga. Sana dire-diretso na to. Kasi nung nakaraan, madilim pa eh. Yung may time na maliwanag, pagpapasok ako, may time na madilim pa. So, ayan. Kaso medyo malamig pa. Yung kasama ko, yung katrabaho kong kasabay ko lagi sa bus, naka-t-shirt na lang siya. Ay hindi ako lamigin talaga ako, nilalamig pa rin ako. Kaya hindi pwedeng wala akong jacket. Kahit nung dati nung summer guys, mag-alis ako ng alas 6. Kasi medyo malamig pa talaga, hindi ko nakakalimutan yung jacket ko. Lagi ako may bit-bit ng jacket talaga pag ako papasok sa trabaho, sa downtown pa ako noon.
Kung makikita nyo yung mga lumang vlog ko talagang walang palya yung jacket ko. Lagi kong dala. Kasi minsan super init naman. Ang sakit sa balat. Kaya yun yan lang yung pangtakip ko. Syempre dito hindi naman masyadong uso dito yung payong kapag summer. Sa Pilipinas lang yan. Kaya jacket na lang siya kasombrero yung pang panama ko sa init. Nilalamig pa ako guys. Kaya pag dadating talaga ako dito sa locker, di ko pa tinatanggal yung jacket ko. Kasi naka-aircon din dito sa loob. Ang sakit ng katawan ko. Kasi nga kahapon nag-ano kami na Marvin football. Yung mga simpleng tapon-taponan lang. Parang pampapagod lang talaga. Grabe sabi ni Marvin. Kasi ang hina kong magtapon ng sabi ni Marvin, lakasan mo ng konti. Lakasan ko, dumatalsik. Sakit. Guys, break time na at ang bit-bit ko ay egg. Tapos Thursday ngayon. Kapag Thursday, meron kaming merienda. Oh, dalawa na lang siya. Ano kaya? Kuha ako. Ito na lang akin. Ayan. Donut. Lagyan natin dito. Kain muna ako, guys. Yung donut. Si Marvin, mamaya, lunch ata nila. Naka-ano na sila. Naka-barbecue. Barbecue party daw eh. Sana all. As bukas, Friday na. Grabe, bilis ng araw. Half day lang naman yung pasok ni Marvin. Tapos kikitain namin sila Kuya Rainer at Ate Louie sa asan nga ba? Fairview Mall. Doon kami magkikita bukas. Pagka-out ko sa work, diretso na kami ni Marvin. Bilis ko lang kumain. Kasi 20 minutes lang yung break namin. Tapos another 20 minutes ulit mamaya, guys. Guys, out na tayo sa work at super init ngayon. Kahit sa loob ng factory, napakainit. Tinatapat ko na yung electric pan sa akin kasi bawat table may kanya-kanya din kaming maliliit na electric pan. Siyempre nung winter di ko naman ginagamit kasi ang lamig-lamig. Ay ngayon ang init, grabe. Taas pa ng sikat ng araw, guys. So, may hangin naman ng kaunti kahit pa paano. Guys, upo muna tayo dito. Dito ako sa may punok para medyo silong. Tapos kinakain ko tong dala kong merienda. Kaya ako maglakad doon. Ang init kasi wala masyadong masisilungan. Kaya hintayin ko na lang yung bus. Maghintay ako ng mga 25 minutes. Tapos pag maglalakad ako mga 18 minutes. Kaso super init talaga, guys. Kung nakikita nyo, ang init-init. Ang sakit sa balat. Wala pa naman akong dalang sombrero. Si Marvin naman, hindi pa nagre-reply, hindi pa naman nag-out siguro. Hintayin naman niya ako eh. Pupunta naman yung Scarborough Town, guys. Buti na lang, guys, may tubig pa ako kung kailan naman maganda na yung panahon. Delay na naman yung mga bus, yan o yan. Guys, nandito ako sa Scarborough Town. Sabi ni Marvin, pumunta ako sa Jollibee kasi birthday ni Kuya RB. Yun yung kaklase ni Marvin, Pilipino din. Makikikain muna kami. Price. Ay, sayang. Sabi sa akin, sige pa, papuntahin mo lang dito pag ano, hanapin ka. Chicken uli. Spicy naman to. Yung kanina hindi spicy. Ang ganda ng puno na to. Ayan, nakauwi na kami, guys. Medyo nahihilo ako. Siguro sobrang busog. Busog na busog ako kasi nakatatlong chicken ako. Hindi pala. 2.5 pala kasi yung kalahati ng chicken ni Marvin ako kumain dahil busog nga din siya galing dun sa work niya. Ayan, guys. So, naglagay na uli si Tito sa ganito. Meron na rin sa labas eh. Ganda. Oh, diba? Ilalagay na si Tito. Ang ganda. Yan, guys. Mag-ice cream muna kami ni Marvin. Akin tong yung, ano nga to? Caramel yung akin kay Marvin. Vanilla, guys. Dessert muna kami. Tapos manood akong movie. So, dito na kami sa bahay, guys. Diba kanina napag-meet kami kala Kuya RB? Kala Kuya Erwin, saka yung isa pang kaklase ni Marvin. Galing sila sa school. May inasikaso sila. Kasi si Kuya Erwin, nag-apply siya nung May 4 nung extension ng PGWP, guys. Kasi once na nag-apply ka ng PGWP, ilang minutes lang, may ma-receive ka na parang confirmation na nakapag-apply ka na. Tapos after 24 hours, may ma-receive na second email, guys, na parang yun na yung pinaka-confirmation na nakapag-apply ka na talaga ng PGWP. Kasi may iba na sabi,
hanggat hindi mo pa daw nare-receive yung PGWP mo na, yun nga, yung confirm, oo, yung temporary work permit mo, hindi ka pa pwede mag-start mag-work. Kasi diba, once na-receive na nila yung pinaka final grade nila, mag-stop na sila sa trabaho. Hanggat hindi pa sila nakakapag-apply ng PGWP. Ayun, May 4 pa, tapos ngayon, ilang weeks na, 2 weeks na, no? Halos 2 weeks na, wala pa rin yung second email, guys, kaya hindi siya makapag-work. Ay, syempre, ang hirap din ng walang trabaho kasi ang dami mong bills na binabayaran dito. Tapos, ayun, sabi nga kaya pumunta sila sa school dahil may consultant doon. Tapos, sabi ng consultant, mag-wait na lang daw. Hintay na lang daw dumating. Tapos, nung sakto pa nung dumating yung, ni Marvin, yung pangalawang email sa kanya, wala siyang work, wala kang work, no? Buti na lang, wala siyang work. Parang, Thursday siya nag-apply. Tapos Friday, dumating na yung second na email. Tapos Sabado, ayun, may work na siya. Kaya parang di siya nag-stop. Dire-diretso lang din siya. Tapos, ayun, meron din kasi nag-message sa akin sa TikTok. Dahil yung mister nga din niya, May 4 din ba? May 4 siguro, May 3 na nag-apply sila ng PGWP, guys. Tapos, yun, late din dumating sa kanila yung, yung kanilang yung kanilang email, parang confirmation na pwede na silang mag-start mag-work. Pero sabi daw sa kanila ng agent nila, pwede na naman daw mag-start yung asawa niya. Bali, nag-start, mula na nag-apply, after 2 days, nag-start na siya sa trabaho, bagong trabaho. Kasi yung kay Marvin, tsaka yung isang kaklase ni Marvin, hiningian sila ng parang confirmation, yung parang temporary work permit na galing sa IRCC para makapag-start sila ng trabaho. Diba nung sinabi na ni Marvin na nakapag-apply na siya ng PGWP, need nila nung copy, dalhin daw ni Marvin sa first day niya. Kaya ayun, kaya si Marvin nung pumunta sa sa public library dahil doon, free lang, no? Free ka lang doon nakapagpa-print ng mo. Oo nga. Alam nga namin may bayad yun, guys, sa public library pag magpapaprint. Pero nagpaprint si Marvin dito lang din malapit sa amin. Libre lang daw. Tapos ang dami niya nga pinaprint nun Ang dami. Kaso nga lang wala silang short band paper, lang long. Kaya kinat lang namin ni Marvin. Tapos ayun. Sabi ko na lang dun sa sana walang maging problema kasi syempre ang hirap pag nagka-problema, 'di ba? Lalo na baka problema dun sa PGWP or pag-apply ng PR kasi ang higpit talaga na Canada pagdating talaga sa rules nila, kailangan susundin talaga kasi naalala ko yung may nag-post dati na parang sumobra lang siya ng ilang minutes. Kasi 20 hours lang per week talaga dati na sobrahan lang siya ng ilang minutes. Minutes lang, guys, hindi na na-approve yung PGWP niya. Dahil dahil doon, sumobra lang. Kaya sabi ko, buti na lang yung work ni Marvin dati sa Tim Hortons, pumapatak lang ng 18 hours or 19 hours a week. Hindi siya pumapatak ng saktong 20 talaga. Tapos parang in-extend nila ng January hanggang April na pwede mag full-time yung student. Doon talagang humahataw si Marvin noon kasi medyo lumawag din naman yung schedule niya dahil Monday hanggang Wednesday lang yung kanyang pasok. So, Thursday, 8 hours siya. Tapos, 8 hours din siya ng Sabado at Linggo. Tapos, minsan kapag kaya niya pang mag-work pa ng Friday, nag-work siya. Kasi, yung Friday na lang talaga yung parang free time niya para gawin yung mga, para sa school. Yun. Alam niyo naman si Marvin, kailangan may time talaga siya para sa school na itong buong araw na to gagawin ko lahat ng mga activity, assignment na kailangan yung deadline na next week tatapusin niya. Hindi pwede na pagkakasyahin lang niya sa konting oras lang kasi makakapusin daw talaga siya yung parang after work doon pa lang siya magagawa. Minsan pagod na rin siya sa galing work, gusto lang din niya magpahinga minsan kaya hinahayaan kong magkaroon siya ng isang araw talaga na whole day na walang pasok. So ayun, sana maging okay na yung sa kanila para wala naman silang problema sa kay Kuya Erwin kasi nakakaawa talaga.
wala siyang ibang income talaga, yun lang talaga yung kanyang work. So, ayun. Papaalam na ako guys dahil madami pa kaming aasikasuhin ni Marvin. Ayun, half day lang naman bukas si Marvin kaya wala siyang problema. Half day, tapos walang pasok pa ng Monday. Ang sarap ng schedule. So, ayun na guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!